depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Did you even hear the word subconscious frequency? When we say subconscious frequency, ito yung nagiging system ng ating subconscious mind. Kung paano ito gumagalaw or kung paano finifilter ng mga bagay-bagay na ito yung isang bagay. Yun yung naiisip mo at yun yung paikot-ikot sa'yo. And most of the time, akala natin ang conscious mind, saklaw niya lahat. Pero hindi. Actually, ang subconscious mind ay yung may mas malaking saklaw kumpara sa conscious mind. So, because of our subconscious, it helps us na ma-recognize kung ano ba talaga dapat, yung dapat nating pagtuunan ng pansin. And the thing is, yeah, maybe you can enter into your excess conscious mind. But the question is, can you enter inside his or her subconscious mind? Yun yung topic natin today. At yun yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi most of you, ang iniisip ninyo, it's all about consciousness. Na ganun na lang ba kadali sa ex mo, nakalimutan ng lahat, ganun na lang ba kadali na huwag kanyang isipin, ganun na lang ba kadali yung lahat-lahat sa kanya. Yan yung mga katanungan nyo di ba? Parang ganun lang ba ka-easy sa kanya yun. Ang sagot dun is kung wala ka sa subconscious mind niya or kung hindi ka niya mahal, talagang madali lang sa kanya yun. Kahit 5 years pa kayo nagsama, 10 years, 13 years, 20 years, diba? Mas madali sa kanyang kalimutan yung mga bagay na yun. Kasi ilang years lang yun At sa years na haba na yun, kung hindi ka, kahit sabihin nating minahal ka niya nung first year ng relationship nyo, hanggang 10 years, hanggang 15 years minahal ka niya, pero kung pagdating ng pang 16 years ng pagsasama nyo, biglang lumabo, biglang hindi ka na niya mahal. At dahil hindi ka na niya mahal, kahit 16 years pa ang pinagsamahan nyo, imagine 16 years, kahit sabihin mo sa akin na 6 months lang kayo, 6 days lang kayo, 6 years kayo, eto 16 years ang pinaka-example ko kahit 20 years pa. My point is, kahit 19 years or 15 years ka niya minamahal, basta dun sa latter part, hindi ka na niya mahal, wala na talaga. Mas mapapabilis ang proseso sa kanya, nakalimutan ka. Kasi hindi ka na part ng subconscious frequency niya. At ang subconscious frequency kasi, napakalaki ng role niyan para bigyan ng suporta ang isang tao kung ano ang iisipin niya. And the thing is, hindi na siya ganun na-attract sa'yo. Probably because naging needy ka or naging weak ka sa mga bagay-bagay or naging too much invested ka sa relationship at naging obsessed ka. Nakakala niyong lahat na ang obsession ay ang pinakasagot para maayos ang relasyon, which is kabaligtaran. Ang obsession na nagbibigay ng mental illness sa relationship, nagiging cancer ang relasyon kapag mayroong isang obsessed at mayroong isang, alam mo yun, hindi interesado. At kahit gaano pa katakas ang obsession mo, kung ang ex mo hindi interesado sa'yo, walang mangyayari sa inyong dalawa. Talagang kakalimutan niya lahat yun. Ngayon, ang tinatanong mo sa akin is, paano ka ba iisipin ng ex mo or paano ba siya mapupuyat kakaisip sa'yo? And maybe the best thing to do is just to make them realize what's really happening. I mean, iparealize ninyo sa kanila na darating ang punto na kakailanganin nila kayo. Ang mahirap kasi sa inyo, gusto nyo agad-agad Yan kayo Gusto nyo, ma-realize nila, ngayong gabi lang, ma-realize na nila na kayo yung kailangan nila. Walang ganun, man. Walang ganun. Okay? Hindi pwedeng automatic ma-realize niyang mahal ka niya. Hindi nag-e-exist yung ganun. So, kung gusto nyo ma-realize nila na mahal nila kayo, kailangan nyo makapasok sa subconscious nila. At ano ang pinaka-best way na makapasok kayo sa subconscious nila? Ito, ironic to, pero mag-focus lang kayo sa sarili nyo at mag-no-contact rule lang kayo. And eventually, makakapasok ka sa subconscious mind niya once na kailangan ka niya, tapos hindi ka niya mahagilap. Kapag kailangan ka niya at hindi ka niya mahagilap, na-realize niya sa sarili niya yung mali niya. Kailangan niya maka-feel ng guiltiness inside his or her heart. Kailangan niya makaramdam na guilty siya at mali siya sa ginawa niya. Pero paano niya mararamdaman yun kung ipipilit mo yung sarili mo sa kanya? Hindi niya mararamdaman na mali siya kung hindi mo ipapakitang mali siya.
Ang pinaka-best way para ipakita nyo na mali yung ex nyo is layuan nyo. Huwag nyo pakisamahan. Huwag kayong maging komportable. Iwasan nyo, huwag nyo i-chat. And that way, mapapakita nyo yung pagkakamali ng ex nyo. Kasi pinapakita nyo yung sense of pride and dignity ninyo eh. Napakahalaga kasi yan nowadays na gumagamit na kayo ng dignity just in order for you na maayos yung relationship. And the dignity na tinutukoy ko is yung dignidad mo sa sarili mo, respeto mo sa sarili mo, kung gaano mo talaga kamahal ang sarili mo at kung gaano mo siya karespeto para sa'yo. Huwag kang masyadong obsessed, huwag kang masyadong takaw, balik ex, huwag kang masyadong nagpupupuyat nakakaisip sa kanya. Dahil ang ex mo din ang mapupuyat sa'yo, kakaisip. Once na ikaw mismo, binigay mo yung lesson na kailangan nila matutunan. And that's the subconscious frequency na tinutukoy ko. You need to enter inside their subconscious frequency and the best way to do that is just to pull away and focus on yourself. Wala namang bago sa sinabi ko pero I think medyo mas maiintindihan mo kapag sinabi kong mas makakapasok ka sa utak ng ex mo kapag hindi mo pinilit ang sarili mo. Gets ba? Kasi kung pipilitin nyo yung sarili nyo, lalo lang masasakal yung ex nyo. At kapag nasasakal yung ex nyo, lalo kayong lulubayan, lalo kayong lalayuan. Pero kapag hindi mo pinilit ang sarili mo, kusa mong pinairal yung presensya mo na wala ka, kusa mong pinairal yung halaga mo, yung value mo, yung alam mo yun, yung self-dignity mo, kusa mong pinairal yan, ang ex mo din, makikipagbalikan din yan eventually dahil marirealize niya ang mali niya at magigilty din siya eventually. Lalo na kung siya may kasalanan dahil sa breakup. Tama? Kung siya may kasalanan, mas maganda yon kasi mas marirealize niya yung pagiging guilty niya. And in that particular thing, you need to understand na sobrang importante na huwag kayong ma-obsess. Kasi ito yung isa sa mga pinaka-critical part eh. Kaya lang naman hindi nyo nagagawa ng maayos yung mga advice ko because of your obsessions. Masyado kasi kayong atat. Masyado kayong nagmamadali. Masyado kayong aligaga. Hindi kayo marunong maghintay. Masyado kayong takot na baka palitan ka na. Nagiging makitid ang isipan ninyo na hindi na kayo nagiging malawak. And that's the reason kaya nyo nasa-sabotage yung dapat na maayos na relasyon. Nasa-sabotage nyo siya dahil minamadali nyo ang lahat. And that's it for today. And if you need an advice, asking kung may chance pa ang relationship o wala na, give us a message sa Philippine Dating Coach. Yo, thanks for watching.